Magkaibigang espiritista nga itong si Manang Baring. Kaya naman, inirekomenda niya agad ito kay Mamita dahil alam na nila talaga na may kakaiba dito nga kay Lucy. At nang mabigyan nga ng kasagutan ang lahat, dito nga'y kanilang natuklasan dahil sinabi ng espiritista nang mamatay nga ang ilaw ng kandila na umano'y may isang kaluluwa na nananahan sa katawan nitong si Lucy. At si Lucy ay wala sa kanyang katawan. Isang kaluluwang nang aagaw ng katawan, yun ang sabi ng isang espiritista. Takot na takot ito dahil ang kaluluwa daw iyon ay napakatapang. Ay naman lalong nanggigigil itong si Mamita na matuklasan kung sino talaga ang nasa loob ng katawan nitong si Lucy. Palihim nga niya itong iimbestigahan. Dito nga ay sinusundan niya habang ito nga si Lucy ay may pinupuntahan. Dito nga ay magtataka siya sapagkat dito nga ay kakausapin niya itong si Ante Belenya. At dito nga ay instead na auntie ang itatawag sa kanya ay tinatawag itong mama. Kaya naman gulat na gulat itong si Mamita kung bakit tinatawag niyang mama ang itong si Ante Belenya. Isa lang ang malinaw sa kanya ngayon na ang kanyang kaharap lagi ay hindi si Lucy, kundi itong lagi niyang kinaiinisa na walang iba kundi itong si Farah. Kaya pala ganoon sila kaklose nitong si Belen dahil pala si Farah ang nasa loob ng katawan nitong si Lucy. Nga't nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan sa isip ni Mamita kung bakit bigla na lamang nag-iba ang mga kilos nitong si Lucy at kung umasta nga siya ay parang hindi na nga siya si Lucy. Maging ang panunulat nito ay binago na, instead na kalawete ay ginamit ang kanan. Bagay na napaka-imposible. Gayon din, ito nga si Sister Rosa ay hindi na nakilala na siya namang nagpalaki sa kanya. Siguradong manganganib ang buhay nitong si Mamita sa sandaling matuklasan ng mag-inang si Farah at si Belen na alam na ni Mamita ang katotohanan ng ating pakabangan sa umini tatagpo ng Stalin Live. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.